Pod Network Entertainment. For example, this one, yung front of pack warning label bill, maglalagay ng bagong label sa harap ng mga prepackaged foods para mag-warn ng mga tao. Like kung mataas ba sa asin yung mga products or high in sugar, high in fat, ganun. Pag makasalanan yung pagkain, di ba? Alam mo bakit makasalanan? Yung mga maalat, makasalanan yung ano. It's asin. Pero mga grocery products to, no? Mga Lumipad lang yung joke ko sa'yo no, Zar? Lumipad lang, hindi mo na-gets no? Nag-gets ko. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong Upwork expert and career coach. Ayun. Diba? Kumusta ka naman, Zar? Medyo absent ka ng mga nakarang Oo nga. nakarang episodes. Dami kong work Oo. So, very busy. Tsaka, busy ako sa pagtatennis. Tennis ka na lang, ha? Oo Chill nga. episode tayo ngayon kasi, Zar, ang mga kakausapin natin, mga nagtatrabaho sa NGO. Wow. Kasi marami nagsasabi, malaki ba sweldo sa NGO? Kumusta ba ang trabaho ron? Tatagal ba Malaki yung... sweldo o may sweldo ba Oo. sa NGO? Tapos, voluntary ba yan? May mga nagsasabi, parang pang-retirement na ba yung trabaho sa NGO? Di ba? Pagbata ako, fresh grad, okay ba magtrabaho sa NGO? May mga nagbe-message sa Discord group, sa Facebook, tsaka sa Instagram natin. Di ba nagtrabaho ka dati sa NGO? Consultant. Contractual naman yung namin. Okay. Kinuha akong consultant para dun sa online campaign nila. Okay. Yun. So, ngayon, kakausapin natin, parehong nagtatrabaho sa Imagine Law na NGO. Si Doc Vico Ubaldo and Eloa Valenciano. Hello, hi. Yun, welcome to the Underpaid Podcast. Welcome. Lapit na lang kayo sa mic, ha? Lapit Hello. kayo. Ayan, ha? Oo. So, ayun, bago natin tanungin, Zar, no? We'd like to invite the listeners and the viewers to follow us in our social media accounts. Ikaw na magsabi. Yeah. So, sa akin, my other office, PH. So, mainly sa TikTok, actually. Also, meron na ako sa Instagram. Pero, primarily, add me or connect with me on LinkedIn because palagi ako nasa LinkedIn. So, message lang kayo, ask questions, that's fine. 100% naman ang response rate ko. Ayun. And pag hindi ako sumagot, follow up lang. Kasi baka nadaanan ko lang tapos hindi ko na replyan. So, follow up lang. Yun. Yung Underpaid Podcast, meron tayong social media accounts. Facebook, Instagram, TikTok, and yung personal social media accounts ko, hanapin nyo na lang. Stanley Chi. Tapos, syempre, i-follow nyo rin yung Imagine Law sa Facebook. Ay, meron ba? May Meron, Facebook? oo. May Instagram. May Facebook, Instagram, and Twitter po kami. So, Imagine Law, Imagine and Law, magkadikit sila. Akala ko may TikTok tapos sumasayaw Ba't sila. wala kayong ba't walang TikTok ang Imagine Law? Meron kaming TikTok na rin. So, talaga? set up lang, pero we're still working on it. Sasayaw kayo, gano'n. Ay, syempre, mga bata yung mga yan Oo. Baka po si Doc Char. Oo nga, si Doc. Si Doc yung pinapadala pag yung mga interview sa TV, sa radyo, ganyan. Kasi ikaw communications officer ka, so ikaw yung mag-uutos Ako na. sa Siya yung bahay. taga-utos. Oo. Sumayaw ka, Doc. Gano'n. Ayun. Actually. Diba? So, yung video podcast na sa Spotify, meron din tayo sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. So, kung gusto nyo panoorin ito, i-replay ninyo, panoorin nyo, gamitin nyo yung mga screen nyo sa TV na sa bahay. Diba? Ano screen? Mga TV screens nyo sa bahay na imbis na nanonood ng TV, nag-YouTube na lang yung mga tao Okay. So, pwede nyo hanapin The Pod Network Entertainment, Underpaid with Stanley Chi. Tapos nandun yung mga episodes. Ang dami raw nanood nung episode ng Viva Max Yun yung mga top-rated natin yun sa YouTube ng The Pod Network Good. Diba? Good. Hindi ko na, speechless ako, hindi ko alam sabihin, Stanley. Interesado kasi sila kung malaki sweldo ng mga artista sa Viva Max. Actually, tama ka. It's very interesting Kasi it's not something that you talk about every Hindi siya day na common. parang, hindi ka naman yung parang mag-iisip na lang, magkano kaya sinasweldo ng isang tao na nag-work sa Viva Max or may movie. It's an interesting job. It's still a job. And it's an interesting job.
Mahirap kaya yung ano. And not Yung trabaho everyone would have the skills Mm. to be a Viva Max star if you think about it. Pwede kang mamemohan dahil sa itsura mo. Hindi ka pwede maging Viva Max star. So, Ayun, papatawa lang ako ron eh. oo. So anyway, but it's very interesting. So yun, communications officer ka, Eloa, sa Imagine Law. Tapos si policy researcher, si Doc, Yes. 'di ba? Ikwento niyo muna sa amin ano yung Imagine Law na NGO. Ano ba ginagawa ninyo? Nag-iisip kayo ng mga pwedeng maging batas, gano'n, nag-i-imagine kayo. Yeah. Yes, basically. So Imagine Law is a public law interest organization promoting people-centered policy making. So yung pinaka-subject namin is policy, whether it's in the national or local level. Tapos yung focus namin is the people. So syempre gusto namin na magbe-benefit talaga yung mga tao. So ayun po, policy po, both in the local and national level po. Paintindihan natin sa mga ordinaryong tao sa masa. Ano yung sinabi niya? So basically, Imagine Law, public interest law organization, we develop and advocate for policies and laws on public health solutions to public health problems. So alam natin na ang daming public health issues sa Pilipinas, and one way to address that, isa sa mga paraan para ma-address that is through policy change or through policies and laws that will help change makers and decision makers promote better health for all Filipinos. Nice. Ano yung mga projects nyo? So iba't iba yung projects namin. Pero isa, Like in connection to what you said, Mm. like ano yung mga, what do you like tackle? So mostly health solutions po kami. So right now, yung pinaka-project namin ni Eloa is the front of pack labeling bill, which has already been filed actually sa Congress and Senate, pero hindi pa pinapasa. So yung, for example, this one, yung front of pack warning label bill, maglalagay ng bagong label sa harap ng mga prepackaged foods para mag-warn ng mga tao. Like kung mataas ba sa asin yung mga products or high in sugar, high in fat, ganun. Pag makasalanan yung pagkain, di ba? Alam mo bakit makasalanan? Yung mga maalat, makasalanan yung it's asin. Pero mga grocery Diba? products to, no? Mga Lumipad lang yung joke ko sa'yo no, Zar? Oo. Lumipad lang, hindi mo na-gets no? Nagets ko. Oo. Exactly, sa mga supermarkets, tindahan, doon po yung mga products na makikita natin na most likely magkakaroon ng mga labels na mataas yung asin, mataas sa asin yung mga chichirya, for example. So, kaya kailangan na ng warning ng mga to. Kasi, Pag over siya, no? Pag over, siya, yung daily Halimbawa, requirement or... yung packaging ng chichirya, ano yung nakalagay doon? High in salt. yes, exactly. Tapos high in sugar, ganun lang. Yes. Gaano kalaki? May specify na size which is 10% of the front face of the pack. So, paano pag sachet na maliit na, mayari, mani, paano pag ganun, sobrang liit na? Yes, so it's usually kailangan pa rin, pero usually may larger packaging po siya. So kapag smaller packaging, it will just put the number of labels that it would have, and then mag-refer ka na lang sa bigger package for the right Okay. warnings. So, yun yung sinusulong yung mga batas na maglagay ng warning sa mga pagkain. Halimbawa, tomato sauce or yung mga preserved pineapple, di ba? High in sugar, mga ganon. Yes. Talaga? Yung mga preserved pineapple, high in sugar? Yung mga dried mangoes, mga ganon. So, for sure, mataas yun sa sugar. Pero Oo. yung pinaka-concern namin is yung mga free sugars or yung added sugar. Kasi syempre, kung mango lang naman siya, edi okay lang naman. There's a chance na wala siyang label. Pero kapag yung mga mangoes na may dinagdagan pa ng sugar, yun yung kailangan watch out for. Kasi yun yung mga dangerous for our health actually, yung mga free sugars. Oo. Sa mga immortal na nakikinig ha, Zar, Eloa and Doc Vico, kaya nilalagyan ng warning yung sa packaging. Kunyari, high in salt. Pag kain kayo ng maalat, baka magkaroon kayo ng hypertension, high blood, di ba? Tataas yung cholesterol ninyo. Tapos pag sugar naman, baka magkaroon kayo ng diabetes. Di ba? Na hindi ka naman sa umpisa, pagkakain mo ng chichirya, hindi ka naman magkakaroon ng sakit kagad. Siyempre, yun, paunti-unti, hanggang sa parami ng paramihan. Hindi ka naman, basta siya yung unti-unti. Halimbawa, kumain ka ng delata. High in salt yun kasi because of the preservatives, Yeah. para hindi masira. Kung araw-araw ka kumain, magkakasakit ka.
Oo. Yes po. Yung mga instant noodles, hindi naman pwedeng pang araw-araw yan. Oo. Diba? Kaya yun yung sinasabi nila sa Imagine Law. Kaya nila gusto isulong yung ganung batas para yung mga mamimili, bibili sa palengke, sa groceries, aware sila na, Aware sila. aware and sila. Titigil sila. Diba, Or babawasan nila yung intake nila Oo. ng mga Yes, ganong mga food. yes. Kasi totoo yun alam mo ba, di ba may high blood kasi ako eh. So may hypertension ako. So binawasan ko yung caffeine ko. Binawasan ko rin sugar ko. Ano ba? Salt. Salt. Tapos alam mo nangyari sa akin, na-hospital ako kasi low yung sodium ko. Pero ano naman yun? Basta may reason yan. Pero anyway, it would prompt, yung mga labels na ganyan, it would really prompt you to bawasan probably. Lalo na kapag na-identify mo na may sakit ka. Tsaka kasi yung Or mga, gusto mo iwasan. yung mga mommies, yung mga tita, Yeah. tapos sabihin nila, hindi naman namin kakainin lahat yan eh. Konti lang naman eh. Yung konti niyan, kung every 3 days kumakain ka ng ganun, magkakasakit ka, di ba? Tikim-tikim lang. Ano yan, may ipon lahat ng asin or ng asukal sa katawan mo and then magkakaroon ka ng mga sakit. Sabi nila, wala naman ako nararamdaman. Bakit ako biglang nagka-high blood? Wala akong nararamdaman. Ba't ang taas ng sugar ko? Hindi naman ako kumakain ng ganito. Di ba? O baka mamaya, sa sobrang inom mo ng iced tea, hindi ka na uminom ng tubig. Or magkakape ka, yung asukal mo, dalawang packs, tapos 5 beses ka sa isang araw magkape, di ba? Naiipon yun. Even the 3-in-1 coffee, di ba? They're not as healthy na iniisip ng mga tao. Kasi may sugar and cream yan, tapos Medyo yung, high in di ba? sugar and fat. Oo, yun. Oo. Yan ang sinasabi nila. And para sa mga nagtatrabaho, mga immortal, pumupunta sa call center, mga nag-opisina, syempre may mga breadwinner dyan. Yung mga breadwinner, hindi pwede magkasakit. Tama. Hindi naman lahat ng empleyado nagpapacheck up taon-taon, di ba? So, yun ang ginagawa nila para matulungan yung mga kababayan natin. Tama ba yung sinabi ko? Yes. Actually, dahil yung mga prepackaged food, usually yun din yung pinaka convenient na bilhin kasi kahit sa mga convenience stores, nabibili din yun. So, kailangan din mag-ingat tayo sa mga foods na kinakain natin. Tama. Oo. Paano pag yung mga namimili dun sa sari-sari store, yung mga tingi-tingi? Di ba, mahilig yung mga Pinoy sa tingi-tingi, bibili ng mani, 2 kutsara ng mani, tapos nakalagay sa plastic, wala nang label yun. So yung mga lalagyan ng label, yung mga FDA, yung dumadaan sa FDA na approval. So usually, yung mga prepackaged foods na may nutrition facts sa likod, yun din usually nakadaan sa FDA. So for example, street vendors, hindi rin sila sasali doon kasi hindi rin sila FDA regulated. Kunyari, kanina kumain tayong banana Q. Wala na. Tsaka hindi rin siya prepackaged. Kailangan prepackaged food. Prepackaged yan. Yung mga nutritional facts ba, ikaw, Zar, binabasa mo? Nag-iisip ako Oo. Oo. Kasi hindi na ako na masyadong nag-grocery tsaka bumibili ako sa healthy options eh. Mayaman ka kasi. So medyo, although doon sa healthy options, ganun din minsan eh. Minsan parang may mga items sila na Hindi mataas dapat ang healthy sugar options yan eh. Dapat wealthy options yan eh. Yung pangalan nila. Or magbibili ka ng Chobani na yogurt. Nako. Hindi mo alam yun. Hindi ko alam yun eh. Ako kasi hindi kasi ako masyadong bibili ng Plant-based pala ka nakain. mga yun. I try my best kasi baka mamaya Mga 50-50 plant-based. I try my best na to eat healthy. Kayo naman, binabasa nyo ba yung nutritional facts nung hindi pa kayo nagtatrabaho sa Imagine Law? Kasi ako dati di ko binabasa yan eh. Ako honestly, before, nung bata-bata ako, hindi pa. Hindi pa. Pero nung lumaon, naging health conscious ako slight. So, binabasa ko na siya. Pero even then, parang hirap kasi. So, imagine kung ilang items ng products yung bibilhin mo sa isang araw. Yung nasa grocery cart mo or basket mo. Hindi mo na siya may isa-isa. Kasi lalo pang liliit. Tapos, ang technical din ng mga terms. So, parang may mga numbers pa. Kailangan mo pa mag-compute, diba? So, ang hirap niya kung... Tama. Kung kailangan mo siyang isa-isahin, diba? So, mahirap talaga siya. So, mas madali pag yung nakalagay high in sugar, high in salt, high in fat, di ba? So, isang tingin pa lang, alam mo na if a product has high in sugar, salt, yung mga
hindi naman masyadong healthy. So, ikaw, Doc Vico. Yes. So, siguro nung med school, doon na nag-check. Doon nagkaroon ng awareness. ng awareness. Oo. Kasi, syempre, inaaral din namin yung mga carbohydrates, etc. So, I think aware na ako, at least, nung med school. Pero mas aware na ako nung nag-start na ako sa Imagine Law. O, Doc, ikaw mag-explain. Pag high in carbs, ano mangyayari sa carbs sa katawan? Yung carbs which is kanin, Okay, o so... pasta, yung mga noodles. Yeah, so, well, basically, yung excess carbs is stored as fat kung hindi natin yun kinagamit. Kaya, nagiging mataba po tayo. So, pero hindi yun part ng warning label namin. Yung pinaka-warning is high in sugar, hindi po yung high in carbohydrates. Wala, puro sugar tsaka salt lang. Ano. So, medyo Sugar, salt, and mas fat. madali siyang intindihin. oo. Kasi, ano ba naman lalagay mo high in carbohydrates, di ba? Yung carbs kasi, yung nga, tinapay, pasta, yung kanin. Rice. Pagka sumobra nun, syempre, naging asukal din yung sa katawan mo eh. Tapos stored Diba? as fat kapag Oo. hindi nagamit. Oo. Kaya di ba yung mga runners, yung mga nag-exercise, mag-high carb kayo kasi mag-exercise tayo buong araw, ganun, di ba? Yes, kasi yun yung pinaka best form of energy for physical activity. Okay. Doc Eloa, napag-usapan na natin yung mga batas na sinusulong ninyo para sa sa Imagine Law. Yung trabaho ng NGO, kumusta naman? High in salary ba yung mga yan? High in salary. Oo. Happy naman. Okay, tamo. Very fulfilling. Oo. So, may purpose ka kasi. Hindi ka lang nagwo-work for yourself, pero may bigger purpose ka. Oo. So, masarap din sa feeling na alam mong nakaka-contribute ka directly, no? Although, marami namang paraan para makapag-contribute ka sa society, pero dito kasi nakikita mo firsthand yung impact niya sa buhay ng mga tao. Tama. Kayo, Doc Vico. Ako happy ako sa salary kasi minatch nila yung salary ko sa previous job ko, which is taga fit to work na mga seafarers. So halos same lang yung sweldo, pero mas engaging kasi nung previous work ko parang medyo nababore na ako actually. Kasi very repetitive na at some point. Pero later on, tapos nung Imagine Law, very engaging, ang daming ginagawa, tapos may purpose pa sa ginagawa. Parang mas nakaka-stay pa ako dun kaysa yung previous na wala akong iniisip. Basta nag-approve lang ng mga fit to work. Parang sa mga sagot nila, parang mga anak mayaman to mga na-interview At saka may natin. work-life balance kasi. So, on the side, nakakagawa kami ng mga activities and other siguro projects na that make us happy din. So, Okay. nakakapag-explore kami ng mga hobbies, mga ganon. Nice. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Uy, interesting yung trabaho niya dati Anong trabaho mo? Fit to work sa mga seaman. Seaman. So, usually yung rason kung bakit sila hindi fit to work? May sakit. Like, sakit specifically? Hypertension, diabetes. Talaga? Ayan, high in sugar, high in salt, ganyan. Hindi ka pwedeng mag-work sa barko kapag may hypertension ka? Kailangan controlled. For example, kung sobrang taas ng presyon mo pagdating mo sa clinic, di ka pa pwede mag-abroad kasi kailangan pa in control. Yung blood pressure to reasonable levels like 120, okay lang na may maintenance ka. Basta pagpunta mo sa clinic, dapat hindi ka hypertensive. Dapat control siya. Paano kung pre-hypertensive? Mga 130/90? Ay, okay pa Okay yun. lang yan. pa Okay lang yun. Kapag pati diabetes, hindi pwede? Diabetes din, may threshold din kaming na ginagamit. Actually, depends din per shipping company. Some are more strict. So, yung chinecheck talaga is HbA1c. Medyo technical na yun. Pero yung medyo indicator kung well-controlled or uncontrolled yung diabetes mo.
Tapos kung control siya, ipapadali pa yung yung pag-fit Okay. Kumbaga Uy, parang kasi interesting yun. magpagaling ka muna, ganyan. Oo. Yun. Paano kunyari sinabi nung seaman, yung pamilya ko kasi, yung isa ko pang pamilya nandun sa ibang bansa. Eh. Wala Hindi ka naawa sa ganun. Ano ba magagawa niya doon, Stanley? Eh, malay ko naman. Kasi tao ka naman, makatao ka naman, di ba? O baka, So parang sinasabi sige mo, na nga, fit to work ka na. Fit to work niya. Ano ba yan? Wala kang ginawang ganon. Pero kasi na-check sa records hindi namin, pwede namin... May labs yun, no? May labs. Kailangan may proof na... May labs nga. Yung pamilya nga niya nasa ibang bansa. Yung labs niya nandun. Oo. Diyos ko. Ay, nag-gets ko yun. Ang-joke mo. Nasabi ko lang. Gusto ko sabihin. Nag-gets ko. Oh. Pero ano yung pinakamahirap na trabaho sa NGO? Bukod sa malitang sweldo. Kasi tinanong ko kung malaki sweldo nyo. Happy naman ako, ganyan. Fulfilling naman, may purpose ako. O di maliit nga sweldo nyo, I di think ba? medyo swerte lang kami na okay yung NGO na napusukan namin. I think, hinire kasi ako as doctor. So, medyo ginawa, as in they treated me as parang doctor din. Pero, I've heard na other NGOs might not have the same treatment. Pero, I can't really say much din kasi wala din ang good thing na yung first NGO namin, yung medyo okay na NGO. Ito yun, which is Imagine Law. Ako, I can speak for other NGOs, pero happy din naman ako sa... Sige nga, Kasi ilang taon ka na sa Imagine Law? I think 4 years. Ikaw ilang taon ka na? 2 years. 2 years, okay. Nag-Red Cross ka, di ba? ICRC. Tinignan ko yung LinkedIn mo. International Committee of the Red Cross. Nung first salary mo, na-increasean ka na? Oo, kasi the way we get our salary per project siya. So, meaning, kapag nag-work ka on other projects, may ka din, compensation. May additional. May... Pero may stipend kayo na monthly na, ito yung hanggang dito na sweldo mo. Project project engagement pieces. So, Okay. Per project. So kung Per wala project kang pakinabang dun sa project na ginagawa. Pag wala mo, kang project. wala kang wala sweldo, kang di ba? project. So, pero lagi naman kami may projects. So, that's okay. that's something na we're also grateful for. So there's a basic salary. Ganon. Tapos, nag-ano ba kayo? Pinapasayaw rin kayo sa Christmas party, hindi. ganon? Oo. Sobrang swerte namin kasi walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Pinapasayaw Pero lang pwede sa naman. reel. Pwede naman mag-volunteer. Wala namang pipigil. Pero hindi naman nire-require. May HR ba ang NGO? Right now, sa Imagine Law, wala. Okay. So si yung boss nyo. Sino yung boss nyo ngayon? Shout out. So, yung project manager namin, si Attorney Mikhail Milian. Okay. Ano yung lalaki, babae? He's a guy. So, he's a dad also. Nice. Talagang stress. He's a dad also. Bakit? Bakit ba't kailangan Medyo proud kasi siya. Proud siya, yeah. He's a family man. Okay. Yung anak niya lagi na sa meeting na. Talaga? Yung family ability man. to balance kasi yung NGO work plus being a father. A parent. So ano yung pinakamahirap na trabaho sa NGO? Ano ba? Sige, go. Siguro na hindi stable yung ginagawa every month. Kasi kailangan mag-isip ano yung kailangan natin gawin this month, which will be different from next month. So, hindi routine yung job. So, kailangan din, tinatime din sa, for example, anong ginagawa ng Congress ngayon. Nutrition month ba? Edi mas nutrition-focused na tayo. Pero yun din yung medyo masaya din sa NGO, which is hindi siya routine. Oo, kasi sabi mo kanina, nabobore ka sa dati mong trabaho, routine. Tapos ito, binigyan ka ng hindi stable na gagawin. Hindi siya Ayun. standard. Challenge siya, pero in a good way for me. Kasi, Okay. Okay. And then, pag sa NGO, meron kayong mga 13-month din, ganun, kompleto benefits. Project-based din. No? project-based. So parang freelancer kayo, gano'n. Okay. Technically, wala May kami mas- sa hindi kami employees na may formal employer-employee Yeah. relationship. Okay. Mas consultants actually. Yeah. Ganun pala pag May lahat mas sa structure NGO. lang. Oo, may mas structure. So may benefits ba yan? Or wala? Talagang talaga? Parang project-based?
Project-based talaga siya. Okay. So, wala silang VLSL. Ay, meron kaming VL. Akala ko ba meron project-based? ganun. Akala ko ba project-based? Meron. So, Ganun. generous naman. So, 30 days a year. Ang dami Yes. So, kasama na yung VLSL. Tapos may work from home kayo. Work from home. Tuwing kailan okay kayo na nasa rin eh. opisina? Once a month lang yung requirement namin kapag may staff meeting. And apart from that, kapag may mga meetings, may mga events, ganun. Pero hindi naman lagi. May mga Christmas party kayo, ganun. Oo, meron naman. Interesado ko sa Christmas party. No? Importante yun sa mga empleyado eh. O, di ba? Ako wala nga akong Christmas party. Meron naman. Freelancer ka May naman exchange kasi. gift. Oo. May exchange gift din kami. Oo. Tapos May mga games, ganun. malaki ba ang budget ng mga NGO? Depende. Depende sa sa project. Halimbawa, yung project niyo, yung labels in front of the packaging, malaki ba yung budget doon? We have good resources naman. And we're very supported ng partner organization namin that's currently supporting yung FOPL project. Sino kadalasan yung funder? So yung pinaka-founder namin is the Global Health Advocacy Incubator. So kausap namin siya lagi, which is kumusta yung project namin. So may international organization siya. So bali, nako-connect din kami with other NGOs across the world kung may kailangan din namin ng additional insights from them. Okay. Nice. Pero yun, dapat may funder talaga. Oo. So, yung project niyo about labels, yun ba yung main project niyo ngayon? Meron pa kayong iba? Medyo madami din under Imagine Talaga? Law. Kami lang yung mas front of package warning label yung pinaka-project namin ngayon. Siguro just to share one more, yung project din ko rin to, which is calorie labeling. Medyo naging viral to rin din recently. Yung Doon sa sa mga Quezon City. Oo. Kailangan ng lagyan ng calories yung menus ng mga restaurants. So, part na rin ako ng team nito. Paano pag karinderya? So, yung mga small and medium enterprises and micro enterprises, hindi exempted sila. Pero may incentive sila if they comply. Ano yung incentive nila? Mas administrative. Okay. Akala ko, may pera. Diba? Paano kung sila Aling Mila ang nagluluto sa karinderya? Paano sila magko-comply sa calorie counting na yan? Hindi nila alam yan eh. Ayun nga. Kasi hindi po rin standard yung mga menu items. So, yung pinaka-affected ay yung mga restaurants with standard menu items. Okay. Mas madali kasi yun Sa mga fast food, ganyan. Yes. Oo, ganun. So pag kayo mga kanina, nagmerienda tayo, walang calorie counting yung ganun. Wala. Ilang calories ba ang banana Q? Hindi ko alam eh. Diba? Alam mo ba, Doc? Hindi na ako sure. 3 pirasong Search na lang saging natin yun. sa Depende Google. pa. Kung Sugar pa. depende sa laki ng saging. O, di ba? Minsan, yung mga sabay, yung mga ano. Yung sugar pa. Oo, yun. Oo, di ba? So, you've worked with other NGOs rin ba? Yes, oo. So, ang dami kasi naming projects right now. So, we do have project on tobacco control, road safety, alcohol control, HIV prevention and control. Sa healthy diets, ayan, so yung FOPL din, tapos calorie labeling, sodium reduction, and food marketing regulations. So, we work closely with other civil society organizations and government agencies din kasi syempre kailangan mo talaga makipag-collaborate para ma-implement yung mga programs. So, oo. So, yes, the answer is yes. Sino mas mahirap katrabaho? Yung nasa government o yung kapwa NGO? Hindi man sila mahirap katrabaho. Okay naman. Lahat naman may kanya-kanyang functions, and basta ang importante naman, we share the same goal and we share the same vision. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Alam mo kasi, si Stanley, Huwag mo kong bulahin. Huwag tayo paligoy-ligoy. Sino mas mahirap katrabaho? Yung sa tingin mo lang, tapos bigyan mo yung reason. Halimbawa, sa government, mas mahirap sila katrabaho kasi ang daming nag-a-approve dapat eh. Mga ganon. alam mo ba na communications officer siya? Oo, alam ko. Sige. Ay, ayoko makipagbulahan eh. Siguro just to give Diba? a technical answer, yung government kasi hindi rin, minsan out of control din yung mga pwede nilang gawin, which is kailangan may approval from higher ups para makapag-work with certain offices. Parang minsan may mga offices na wala silang magawa din.
At least for the time, unless may magsabi sa boss nila. Kaya, So in terms of dun sa process, medyo madami kang pupuntahan or dadaanan pagdating sa government. Siguro it's because of the goal. Parang hindi, Yeah. like they support our goals naman, pero hindi nila ma-support all the way unless may full approval. Approvals, At yeah. least kasi sa CSOs, Flexible. same naman talaga yung goal. ano yung CSO? Civil Society Organization. Yun. Ibang Mga ibang NGOs. Yan. Pag ibang Okay. NGO, mas madali. Kasi pag yung boss ninyo, alam naman nila yung goal nila, pareho. Okay, yan, susuportahan. Oo. Pero kasi pag sa government, nagbago yung leader, kailangan magbabago rin yung mga tao. So, At saka marami kang dadaanan. Oo, Hindi panibagong naman yan- pakikisama na naman, di ba? Ayun, that's a better way of Oo. explaining it. Yun. Ayaw pa sabihin. No, pero na-enjoy ko naman kasi working with both. Oo. Oo. Kasi may experience siya sa iba sa ibang NGO. So medyo sanay na siya doon sa No, ako rin naman, meron. working. O sige, ikaw na tatanungin namin. Ikaw tatanungin namin, Stanley. Mas mahirap ba ka-work ang ibang NGO or government? Depende sa kakausapin mo. Oo. Yun, ito, based on experience. May ibang NGO, madali kausap. Oo. Pero may iba, medyo, lalo na pag hindi magkasundo yung mga boss. Di ba? Medyo ano sila, huwag natin suportahan yan. Hindi ko nila lahat may mga iba lang. Hindi ko nila lahat. Yun. Parang, hindi, ayoko, iba yung mani namin eh. Okay. Oo. So, sino? Hindi ko pwedeng pangalanan. Tignan mo. Diba? Sino mas mahirap, government or NGO? Depende nga kung sino nakaupo. Minsan Kailangan mahirap. mga pumili ng isa, di ba? Depende rin talaga. Depende. Kasi, So, hindi ka makakapili ng isa. sinabi naman niya, wala namang mahirap sa kanya. Depende nga. Ako sinabi ko, Depende sa depende. context. Oo. Sa kanya sinabi, wala namang mahirap ka sa di ba? Okay. Oo. Yun. Sa government naman, yun ang mahirap kasi maraming mag-a-approve. Tapos pag pinalitan yung boss nila, magbabago yung tao, di ba? Yun ang nakikita ko mahirap. Tapos, you'll present an idea sa government, maganda yung idea mo, sinusuportahan ng iba. May politician na, what do you call it, yung inaano yung bill. Ano? Author. Ayun, mag-ano ng bill. champion. Tapos, ayaw nila, hindi kasi sikat, Yeah. hindi pinag-uusapan sa media. So, hindi nila masyadong papansinin. Yun ang mahirap. Ganon. Ayun. Edi fun naman mag-work sa NGO. Like, overall, For me, fun nga. fun siya. Wala naman sabihin nila, hindi, nakikinig yung boss nila. Probably it would be fun. Okay naman. As long as you enjoy doing what you're doing, tapos, say, mga millennials, mga Gen Z, gusto nila, may purpose ako, ito yung ginagawa ko para sa bayan, mga ganon, di ba? And then, you get to work with other projects then may mga freelance work kayo, di ba? Kasi since freelancers naman kayo di Yes, ba? yes. Oo. Yun lang, syempre, hindi sila regular employees, so you have to look for you have to pay for your own SSS, PhilHealth, di ba? Ganon, no? Oh. Ayun. Ikaw, freelancing czar, anong papayo mo sa kanila dahil Hindi, actually, parang freelancers iniisip ko nga kung nag-work ako sa NGO dati. Parang nag-work ako. Nung 20 years old ako. Anong NGO to? Ha? Anong So, NGO ko sa to? youth Nakalimutan ko na nga Ganun kalayo yun Kasi 43 na ako. So, mga 23 years to. Parang naalala ko ang project namin. Ano? Hindi, yung parang para sa funds. Parokya ni Edgar na concert. Tapos, Di kaya school organization yan? Hindi. Yung mga kasama ko, galing sila sa Upsilon, sa UP. Pero hindi siya school thing. As in talagang national organization siya na para sa youth. Tapos nakalimutan mo. Tapos nakalimutan ko. Kasi ibig sabihin hindi siya memorable. Para sa youth, ibig sabihin yung mga mamamayang ayaw sa droga. Mga ganon. Ang alam ko lang, pumupunta kami dun sa mga certain areas dito sa Quezon City. Tapos tinutulungan namin yung youth. Pero ito, nakalimutan ko na nga kung ano talagang secretary ako doon. Baka ang tinulungan nyo mga dugyot. Ay, nako. Pero anyway, anong ma-advise ko? Actually, in any type of work naman, di ba? Parang ako overall, siguro yung mga, lalo na yung mga ganyang work, di ba? Diyan, kailangan mo talaga mag-build ng relationships. It would always be a good idea to have a good relationship with either the government or yung mga kapwa NGOs mo.
Kasi at least makakakuha ka ng supported sa mga projects mo eh. Diba? Yun. Tsaka yung sariling SSS and yung mga benefits, importante. I think nitulungan din naman kayo pag humingi kayong tulong kay sa mga boss nyo, di ba? Oo. Meron naman kaming admin team. So, tinutulungan nila kami mag-process ng mga ganun. No, wala silang HR pero may admin team May sila. admin team, Oo. yes. Yun. Ayun. Andali lang, paano nyo nakuha tong job na to? Ako nag-apply lang. Nag-apply ba? Oh, Saan? may Saan nila pinost? Sa development sector jobs. Saan yun? Sa Facebook. Merong Facebook group? Oo. For development work. Oo. So, Okay. nag-apply lang. Send out application. Yun yung pangalan, development work. Sector jobs. Oo. Development sector jobs. Pag sinabi mo development sector, ano yun? Covered ng NGO? Mga NGO ganon? government din. Okay. Hulaan ko yung starting Facebook. salary. Facebook Hulaan group ko. pala. Ang galing Oo, naman. Facebook. Yes. Hulaan Tapos may sasagutan lang na tanong. Depende sa role. Tapos Okay. interview. The usual process naman. Ngayon ko lang nalaman yun na may Si- ganong group. Si Doc Vico, paano ka nakapasok sa Imagine Law? Actually, Facebook din. Doon din. Ha? Actually, first nag-apply yung isang classmate ko sa law school. So, tapos sabi niya, okay din yun. Tapos, okay din sa Imagine Law. So, kasama ko na siya sa Dito rin. Anong pangalan niya? Sa trabaho. si Annie Batang, Doc Sa Annie. Doc Annie, ba't wala ka ngayon sa guesting, di ba? Oo. Sasama ka dapat nila, kaya lang. Hindi ka yata available. Hulaan Alam ko mo, yung maganda yun. Alam mo, napapansin ko in terms of looking for jobs, madami akong nakikita na Ganyan. nakikita na Hindi. ano. Ay, isang sagot lang. Sa Facebook. Hindi, yan ba? Hindi. Higher, lower? Secret. Hindi, sinulat ko lang. Hindi ko, Higher. Higher. Ay, ganito. Ay, grabe. Private. Yan. Higher. Higher pa. Wow. Ang laki ng Oo, sweldo, na yun, grabe. na yun. Malaki ang sweldo Wala sa na, NGO. ayun. Ganyan. Ganyan yung unang pumasok ka. Ito. Malaki sweldo sa NGO. Malaki. Oo, maganda. Malaki. nga. Malaki bigayan. Malaki. Bakla. Si Attorney Sop, hello. Laki pala bigayan sa ganyan. So yun, pag interested yung mga tao, pumasok sa magandang job source yun Pwede magandang mong job source. hikayatin yung mga listeners natin na mag-email sa inyo ng kanilang mga CV and invite mo sila na i-follow yung mga social media accounts niyo. Yung May Imagine opening Law. ba? May opening kayo? Parang ngayon wala pa. Wala. Oo, so, kaka-hire lang. Pero follow niyo na rin yung Facebook page namin kasi doon din kami nagpo-post. Nice. Ano yung Facebook page ninyo? Yung Imagine. Imagine Law. So, Imagine and Law, pero magkadikit. Tingnan ko nga. Yun. Maraming salamat. Doc Vico Ubaldo and Miss Eloa Valenciano ng Imagine Law. So Zar, ang dami natin natutunan sa episode na to Oo, gusto ko yung part na honestly, because nasa recruiting ako, gusto ko yung part na yung source niya kung saan siya nakakuha ng trabaho. Oo, kasi maraming ang mga tao na nakahanap ng work dahil sa Facebook groups. Ako natuwa ako dun sa mga yung hindi niya ina-approve yung mga sasiman. Kahit yung pamilya mo, in loves mo nasa ibang bansa, wala kaming pakialam. Bakit ka matutuwa na hindi ina-approve yung mga seaman? hindi sila fit, source of income nila yun. Hindi sila, kasi Dapat second hindi ka family matuwa. Second family yung pupuntahan, Sige. ganon. Kawawa rin yung first family. Kawawa yung first family. Talagang stricto pala si Doc. Pero masaya pala magtrabaho sa NGO, no? Stricto si Doc. Stricto. And hindi mo ba iniisip na honest si Doc, hindi stricto? Kasama na rin yun. Stricto, honest, di ba? Tsaka Okay. pag may sakit ka, pag high in salt, bawal. May hypertension, kailangan, High in salt? oo. Parang mga kumakain ng maalat, di ba? Oo nga. Pataas Pero ang- di ka naman, pwede pa naman sila mag-work kahit high in salt, di ba? Pwede pa. Kahit may hypertension. Basta control. Control dapat. Okay lang na may maintenance meds. Basta i-control yung... Alam ka naman papuntay mo sa barko Pero yun. hindi high in salt. Ano? Hindi ka ma-fit to work dahil, ay, taas ng sodium mo. Or Hindi. hindi ka Malakas makaka- mang insulto. Ganyan. High insult. Yan. Yan. Halika na. Guys, there you have it for Doc Vico Ubaldo and
Hello, Valenciano. Syempre, Zardos Reyes. I'm your host, Stanley Chi. Thank you for listening and watching the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.